ang highlight ng War Games 2025. Ito ang Integrated Air Missile Defense Simulation na inaasahang personal na papanoorin ni PBBM. Kaugnay nito, gagamitin ang ilang sophisticated US weapon kabilang ang Nemesis Anti-Ship Missile System at US Typhoon Mid-Range Missile System na unang ginamit noong 2024. Nako, eto na, mga kababayan, yung Nemesis at saka yung Typhoon Missile System, gagamitin na po. Gagamitin na ba yan laban sa China, yung mga missile system na yan? Itutok niya na, no, sa China. Grabe, no? Iyakin talaga. Iyak na naman ng China rito. Sabihin na naman nila, sila tina-target, no? Sila yung target niyan ng balikatan exercise na yan. Grabe, ha? Ayo, what's up? Welcome back din sa ating Childhood Sumbobs TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga kababayan. At ngayon, ito ay ating pag-uusapan, no? China, mga kababayan, umalma na naman sa ginagawang military exercise ng Amerika at Pilipinas. Wala nang bago, no? Diyan sa ginagawa na yan ng China, mga kababayan. Dahil mga iyakin po yan. Imagine ninyo, no, military drill exercise na lang ng Amerika at Pilipinas ay iniiyakan pa ng China, mga kababayan. No, binatikos na naman, no, ng China ang military exercise ng US at Pilipinas. Yan ang ating alamin at pag-uusapan. Alam nyo, mga kababayan, no, ano ba masasabi ninyo, no? Anong klaseng pag-iisip meron na itong mga Chinese na to, no? Tila baga parang lahat ng gagawin ng Pilipinas, no, nakikialam sila. No? Parang gusto nilang panghimasukan ng Pilipinas, ha? Oy, China! Pangulong Bongbong Marcos na nakaupo, no? Hindi na mga Duterte. Ha? Hindi na si dating Pangulong Duterte ang nakaupo, no? Para gawin ninyo yung mga bagay na yan. Dahil kung nung panahon nila, no, na nakagawa kayo ng mga artificial island ninyo dyan sa West Philippine Sea, ay easy lang pala. Ay hindi, may West Philippine Sea na pala, do, sabi sa Google Maps, di ba mga kababayan? Kung noong mga panahon nila nakagawa kayo ng artificial island, ngayon hindi kayo makakilos dyan sa West Philippine Sea dahil bantay sarado kayo, no, ng Philippine Coast Guard. At dahil dyan, mga kababayan, alam nyo, napakatagal na itong balikatan exercises na to eh. Bakit kaya hindi dati nagre-reklamo ang China? No, masyado silang mga iyakin. Diba? Dati, tagal-tagal na niyang balikatan exercises na yan eh. Ilang dekada na ginagawa yan eh. Pero ngayon lang halos nakikita natin kung paano mag-react at magreklamo etong China. Dahil nga daw nakakagulo yan. No, yung mga exercises ng Pilipinas, nakakagulo daw yan. No? Saan nakakagulo yan, China? Nakakagulo sa sa mga ginagawa ninyo sa West Philippine Sea? Ha? Hindi nyo magawa kung ano yung gusto ninyong gawin dyan sa West Philippine Sea? O natatakot kayo dahil yung mga missile, mga kababayan ng Amerika na gagamitin nga dyan sa balikatan exercises ay nakatutok po sa West Philippine Sea. No? Okay, so alamin na natin itong balita na to, pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Alright? So huwag na natin patagalin to mula sa Bilyonaryo News Channel. Let's go! Habang todo ang pagpapamalas ng galing ng Estados Unidos at Pilipinas sa balikatan ngayong taon, umaalma ang China. Banta raw ang joint military drill sa seguridad ng rehiyon. O, paano naging banta yan? Nasa Pilipinas naman yan. Ang banta, no, yung mga ginagawa ninyo dyan sa karagatan ng New Zealand at Australia, pati yun doon sa may, sa may Taiwan, yun ang banta, mga kababayan. Dahil ang ginawa ninyo, pinalibutan ninyo yung Taiwan, 'di ba? At talagang nagpasabog kayo do sa mga isla.
Diba? Take note, live po yung ginamit nila. So, alin dyan sa dalawa na yan ang mas may banta, no, sa kaligtasan, sa kapayapaan, sa estabilidad ng rehiyon natin. Diba? Yung bang ginagawang military drill ng balikatan exercise ng Pilipinas at Amerika o yung ginagawa ng China? Diba? Mas matindi yun. Imagine ninyo, no, gumawa sila ng drill sa pagitan ng New Zealand at Australia, mga kababayan. Ang layo na. No? Ang layo na sa China. Samantalang tayo, nandito tayo, ginagawa natin yung balikatan exercises dito sa Pilipinas. No, hindi sa ibang bansa, hindi sa China. Okay, hindi sa China, hindi sa Taiwan, no, hindi sa Australia, hindi sa New Zealand. No, dito po sa Pilipinas ginagawa yung balikatan exercises, no? Kaya bakit iyak ng iyak tong China? Ang detalye sa agenda report ni Francis Folve. Binisita ni U.S. Marine Forces Pacific Commander at U.S. Exercise Balikatan Director Lieutenant General James Glynn ang AFP headquarters sa Camp Aguinaldo. Sinamahan siya ni AFP Vice Chief of Staff, Lieutenant General Jimmy Larida sa pag-ikot. Tinalakay nila ang impact ng 3 linggong annual joint military drill. Tampok ang full-scale battle scenario. Nako, 3 linggo mga kababayan. At full-scale battle scenario mga kababayan yung gagawin sa balikatan exercise ngayon. Take note 3 linggo. So, ibig sabihin, 3 linggo iiyak tong China. At 3 linggo rin silang hindi makakagalaw na maayos dyan sa West Philippine Sea. Diba? Kawawa ang China, no? Iyakin talaga. Sa ika-4 na pong pagsasanay, ipinagmalaki ni Glynn Ika-4 na pong pagsasanay, mga kababayan. So, kung yearly to, 40 years pabalik, no? Ganong katagal na natin ginagawa itong balikatan exercises na to. Pero ngayon, iyak ng iyak yung China. Ibig sabihin, 1980s pa, ginagawa na yung balikatan exercises, di ba? O, ganong katagal. ang highlight ng War Games 2025. Ito ang Integrated Air Missile Defense Simulation na inaasahang personal na papanoorin ni PBBM. Kaugnay nito, gagamitin ang ilang sophisticated US weapon kabilang ang Nemesis Anti-Ship Missile System at US Typhoon Mid-Range Missile System na unang ginamit noong 2024. Nako, eto na, mga kababayan, yung Nemesis at saka yung Typhoon Missile System, gagamitin na po. Gagamitin na ba yan laban sa China, yung mga missile system na yan? Itutok niya na, no, sa China. Grabe, no? Iyakin talaga. Iyak na naman ng China rito. Sabihin na naman nila, sila tina-target, no? Sila yung target niyan ng balikatan exercise na yan. Grabe, ha? Bukod pa ang Marine Air Defense Integrated System o MADIS na isang short-range platform specialized sa pagpapabagsak ng drone. We stand as Balikatan means shoulder to shoulder with the Philippines and the United States, and all of us commit with a commitment to peace and a dedication to security throughout the Indo-Pacific. And it is why in Balikatan 25, 40 iterations later, you will experience that we will push ourselves individually further and our equipment and our capabilities to the edge of what their capabilities are in a commitment to a free and open Indo-Pacific. Agad bumuelta ang Beijing. Eto na. Ayon kay China Foreign Ministry spokesperson Guo Jiakun, kinokompromiso ng Manila at Washington ang regional stability. Yan, kinokompromiso daw. Ang regional stability, no, kinokompromiso daw ng Amerika at Pilipinas. Lumayas kasi kayo dyan sa West Philippine Sea para hindi kayo matamaan. No? Lapit kayo ng lapit sa Pilipinas. Pag nagkaroon ng mga ganyan mga drill, mga exercises, umiiyak kayo kasi baka tamaan kayo. Manahimik kayo doon sa bansa ninyo. Doon kayo manahimik.
Ha? Yung China talaga na to, walang magawang matino sa buong mundo eh. No? The Philippines, in collusion with countries outside the region, conducts large-scale military exercises, introduces and deploys strategic and tactical weapons. Ngayon kung strategic o tactical weapons ang gamitin, balikatan exercises yan. Karapatan ng Pilipinas kung ano yung gagamitin no, na mga kagamitan dyan sa exercises na yan. Diba? Wala kayong pakialam dyan. China, pinapakailaman ba kayo ng Pilipinas sa mga ginagawa ninyong military drill exercises? Ha? Ay, sagot nga. Pinapakailaman ba kayo ng Pilipinas sa mga ginagawa ninyo dyan sa iba't ibang panig ng mundo? Ang concern ng Pilipinas, yung pananakop na ginagawa ninyo sa West Philippine Sea. Kaya lumayas kayo dyan kung natatakot kayo. Kung pinoproblema nyo yung regional stability at peace no, dito sa ating region, lumayas kayo dyan sa West Philippine Sea. Ganun lang kasimple yun. Na dahil hindi kayo titigilan ng gobyerno ngayon, hindi titigil no, sa pagpapalakas ang AFP. Tuloy-tuloy yung mga military drill exercise na yan. Kung sa buong taon nga, meron yan, di mas maganda, di ba? Para hindi talaga kayo maagalaw dyan sa West Philippine Sea. Undermines regional strategic stability, damages the region's economic growth prospects, and openly stands on the opposite side to regional countries. Opposite side daw ng regional countries, mga kababayan, no? Pinapatamaan dito yung Taiwan. Mga kababayan, no? Na pumapanig sa Taiwan, parang ganun ang gusto nilang palabasin. Diba? Has already aroused strong aversion and opposition from regional countries. Una rito, sinabi rin ng China na iligal ang pagpasok ng Philippine frigate sa Scarborough Shoal nitong weekend. Mas illegal yung ginagawa ninyong pag-ukupa dyan. No? Kami ang mas may karapatan dyan sa Scarborough Shoal. Kayo, wala kayong karapatan dyan. No, kung nagpapatrolya man dyan ang frigate ng Philippine Navy, no, ay karapatan ng Pilipinas na gawin yan, na bantayan. No, yung soberanya namin dyan, yung karapatan namin bantayan, yung mga isla na yan. Diba? Kayo ang walang karapatan dyan. Ayon sa Chinese Navy, nilabag ng Pilipinas ang soberenya at mga batas sa karagatan ng China. Di magreklamo rin kayo. Magreklamo rin kayo. No, yan yung sinasabi natin, mga kababayan, no, na dapat ginagawa ng Pilipinas. Tuloy-tuloy yung pagpapatrolya. No, pasukin natin yung mga teritoryo talaga natin. Gawin natin yan. No, kasi hanggat hindi tayo nagpapatrolya dyan sa mga territorial waters natin, dyan sa mga teritoryo natin na yan, patuloy lang nasasakupin ng China yan. Patuloy lang ang aangkinin ng China yan. No, kaya mas maganda kung tayo mismo nagpapatrolya dyan, lalayas yung mga yan. No, tingnan natin kung sino unang mambangga, sino unang magpaputok, di ba? Doon magkakaalaman yan pagka napikunton China eh. Sagot naman ng Philippine Navy, nagsagawa ng routine maritime patrol ang BRP Apolinario Mabini sa Bajo de Masinloc at matagumpay raw nitong naisagawa ang misyon base sa ruta nito. Edi wag na nating alisin yung barko na yan dyan no, ng Philippine Navy. Yan na natin yan. Sabi dito, Philippine Navy's BRP Apolinario Mabini conducted a routine and lawful maritime patrol. Lawful maritime patrol, di ba? May karapatan kami dyan eh. In the vicinity of Bajo de Masinloc in accordance with the Philippine Constitution and Republic Act 12064 or the Philippine Maritime Zones Act, diba? And consistent with international law. Yun yun, consistent sa international law, particularly the UNCLOS. And the 2016 Arbitral Award, the vessel traveled on its planned route and completed its mission. Itong giniit na sakop ng territorial sea ng bansa ang Bajo de Masinloc. Baluktot na impormasyon din daw ang kwento ng China na para sa internal audience nila. Para sa agenda. Iba? Sila yung magaling gumawa ng mga propaganda na ganyan eh.
These are all part of shaping or malign information operations more likely for their internal audience, mga kababayan. Yung mga ginagawa raw ng China, mga kababayan, no, ay parang disinformation, no, or gumagawa sila ng isang issue, no, para sa kanila lang. Para mapaniwala nila yung mga mamamayan nila, no, na kanila yung teritoryo na yan. Diba? Sino ngayon, mga kababayan, ang may intention, no, na hindi maganda diyan sa West Philippine Sea? Alam na natin yan, matagal na. No, na etong China, kung ano-anong ginagawa diyan, mga kababayan, kaya takot na takot sila, no, sa mga ganitong klaseng military drill ng Pilipinas. Imagine ninyo, matagal na po, no, yung balikatan exercises na yan. 'Di ba? Matagal na nating ginagawa yan. Bakit ngayon lang sila nagrereklamo? Ba, ano masasabi niyo dyan, mga babayan? I-comment sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright. So yan, muli, kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs, it's sa Mobs TV. Peace and out.